Sumamba sila sa alahaya sa harap ng mga katawan ng ating mga ama. At pagkatapos ay kinuha ni Noe ang katawan ng ating amang si Adan. At dinala ito sa lakas ng alahaya na hindi humihingi ng anais ng tulong kaninuman. Pagkatapos ay isinama ni Sem na kanyang anak ang ginto, at dinala ni Ham mira, at dinala ni Japhet ang insenso. At inilabas nila ang mga ito mula sa yungib ng mga kayamanan, habang ang kanilang mga luhay umaagos sa kanilang mga pisngi. Ngunit habang sila'y inilalabas, ang mga katawan na kinapapagpahingahan ni Adan ay sumigaw, "Kami ba'y ihiwalay sa iyo, aming amang Adan?" Pagkatapos ang katawan ni Adan ay sumagot, "O na kailangan kong humiwalay sa inyo, aking mga anak, mula sa banal na bundok na ito." Ngunit nalalaman ko, o aking mga anak, natitipunin ng alahaya ang lahat ng ating mga katawan sa ibang pagkakataon. Ngunit maghintay kayong matyaka, ang ating tagapagligtas ay mahabag sa atin. At ang ibang mga katawan ay nagpatuloy sa pagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng alahayar. Pagkatapos ay hiniling ni Adan sa alahaya na ang banal na apoy ay manatili sa ilawan sa harap ng kanyang mga anak, hanggang sa panahong muling mabubuhay ang mga katawan. At iniwan ng alahaya ang banal na apoy sa tabi nila upang paliwanagan sila. Pagkatapos ay isinara niya ang yungib sa kanila, at walang iniwan na bakas upang ipakita kung nasaan ito, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, kung kailan sila ibabangon niya, gaya ng lahat ng iba pang mga katawan. Ngunit ang diskursong idinaos ni Adan, at iyon din siya'y patay na, ay sa utos ng alahayag na nagpakita ng kanyang makababalaghan sa mga patay at mga buhay. Pagkatapos nito, wag sabihin ninuman na ang kaluluwa ni Adan ay nasa ilalim na ng paghatol ni Satanas. Hindi gayon, ngunit iniutos ng alahaya ng mga kaluluwa ng mga patay ay magmula-mula sa ilalim ng kanyang kamay, at magsalita ng mga kababalaghan ng alahaya mula sa loob ng kanilang mga kabuuan. Pagkatapos sila'y bumalik sa kanilang mga lugar, hanggang sa araw ng tiyak na pagliligtas na sa kanilang lahat. Ngunit nang marinig ni Noe at ng kanyang mga anak ang mga tinig na ito mula sa mga patay na katawan, sila'y lubhang namangha, at ang kanilang pananampalataya sa alahaya ay lumakas. Pagkatapos sila ay lumabas ng yungib at nagsimulang bumaba ng banal na bundok, na umiiyak at tumatangis ng may taimtim na puso.
Dahil sa kanilang pagkahiwalay sa banal na bundok, tahanan ng kanilang mga ama. At bumalik sina Noah